Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:05 na sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa mga asin watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Sudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di naman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran, maayong aga, good morning sa inyong katanan. Mga abyan, welcome sa isa naman edisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw karon sang Miyerkules, Enero 7, 2026. Mabiyan nila ang 11 sa apatanan ka Miyerkules karon nga bulan sang Enero 2026. Sa kinahanglan mga kapadinyo, tudog alas 9:55 sa mga aga, ako ang nialaga, JP Hervas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Inatamya tuman sa isa kabed-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nag-upload sa aton sini nga pagpangaragad online. Ang pagparagad sa programa Balita, Issue kag iban pa babatian live sa 585 kHz ilisuan sa inyong mga radyo. Subong man sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamumabiyan? Sa atong pagparagad subong nga aga, magiging po natin sili namang madugay ang co-chairperson sa Regional Development Council o RDC Western Visayas, si Atty. Jobert Peña Florida. Pero antes kita magkuha mga biyan sa aton sini labing ulihing nga mga impormasyon, maghatag ali kita sa ligwa sa pagpalayag sa mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Of operations that you may have completed. It is also about the standards that you set, standards that shape behavior, conduct, and decision-making across the entire armed forces. Ang halaga ng isang tunay na pinuno ay nasusukat sa tamang asal at magandang halimbawa na kanyang ipinapakita, hindi sa taas ng kanyang rangko. This principle, when translated into action, will guide you to approach every challenge with integrity, with discipline, and with honor. Last year, the AFP remained focused on readiness with purpose. We advanced our modernization efforts that support both defense and humanitarian missions. On the local front, you have remained a dependable shield of our communities by protecting our seas, providing assistance during calamities, and sustaining peace-building efforts.
Internationally, you represented your country with utmost professionalism through joint exercises and interoperability initiatives. These defense partnerships reinforced our commitments and credibility in the international community. With the signing of the 2026 national budget, I reiterate the government's commitment to uphold the welfare of the women and men who protect our nation. This includes the updated base pay schedule, the increased subsistence allowance of our military and uniformed personnel. More than your role as the protectors of our nation, you must also be among the faithful stewards who guard public resources. Be among those who ensure that every peso translates into capability, preparedness, and integrity. Of course, this event will not be complete without acknowledging the families of our officers. It's your support, your sacrifice, and love that is their main source of strength. Kayo ang tahimik na haligi at matibay na sandigan ng bawat kawal ng ating sandatahang likas. Kaisa ninyo ako sa panalangin sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Once again, congratulations to the newly promoted officers and the graduate of the FCPTI. Lead well, stand your ground, and keep the AFP worthy of its name. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Thank you, Mr. President. At this point, we will request the President. There you have it, mga biyan. Ang naging minsan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan sa iyang pagpanguna sa pagpanumpa sa mga newly promoted generals and flag officers sa Armed Forces of the Philippines o AFP, pati na ang mga graduates sa Foreign Pre-Commissioned Training Institutions o kung FPCTI sa kiniwat nga seremonya sa Malacanang Palace. A total of 37 newly promoted AFP officers along with one FPCTI graduate ang nagpanumpa antes sa Commander-in-Chief. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:12 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Standby mga biyan sa atong pagbalik. Mangingkopod naton si Attorney Jobert Piña Florida, ang co-chairperson sa Regional Development Council Western Visayas. Sibalo naton, ano kadako ang ining posisyon o kung katungdanan para kay Attorney Jobert nga balaman naton, no? Isa sa mga leader gid, no? Sa mga micro, small and medium enterprises nga nagluso sa pila ka mga polisiya kag mga pagbag-o para itib-ong ang aton nga ekonomiya. Kag ano ba lang ila sining mga strategiya para pabasgon pa ang development sa aton sini nga rehiyon. Ini kag iban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo kanina, on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university.
Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:14 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, as mentioned, kaina may gupod naton sa itong pagpakalagad sa mga aga ang napilian nga co-chairman sa Regional Development Council Region 6 para sa tuig 2025 to 2028. Kang nagkasabi man nga PCCI Area Vice President for Visayas for year 2026 to 2027. Ini isagid ka dako nga dungog sa aton nga makaupod sa aton nga pagpakalagad sa mga aga si Attorney Jobert Peña Florida. Attorney, good morning and Happy New Year. Happy New Year kag maayong aga sa tanan nga pamati sa aton karon sa Radyo Pilipinas. Attorney, foremost, congratulations gid sa imo sini bag-o nga katungdanan bilang co-chairperson sang Regional Development Council. Ano kadako ang ini nga katungdanan para kay Attorney Jobert Peña Florida? Makabig naton nga very important no ang ining responsibilidad una sa tanan ini isa ka presidential appointment, so kita nagapasalamat sa pagsalig sa aton una sa mga katapos ang Regional Development Council kay sila nag-nominate sa aton. Ini ang kinatapuan sa aton nga mga leaders sa local government as well as regional line agencies and the private sector no, and ang nomination gipasaka sa aton nga Office of the President kag sa nagigad nga bulan nakuha na naton ang presidential appointment, but I am more than honored because ini ang reappointment because kita man ang nagserving co-chair sang tuig 2022 to 2025 under naman sa pagpamuno ni former Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ang aton nga Regional Development Council is a very important arm sa aton nga gobyerno because ini ang ginakabig highest policy making body sa rehiyon sa East kag ginatapuan sa tanan nga mga gobernador kag alkalde sa rehiyon, nakitang tanan nga mga regional directors ng aton nga mga line agencies and of course sa mga lideres sa private sector. Attorney, sa subong panibag-o nga termino, mimino ano ang imo nga top 3 priorities o kung mga prioridad nga natumod para itibong pagid ang ekonomiya kag kauswagan sa atong nga rehiyon? Well, nalipay ako nga i-share, hindi lang tatlo, no, kundi anom. Sa nagligad namon nga Regional Development Council full meeting sa December 12, no, outline sa aton bag-ong RDC Chair, Governor Joel Miraflores sa probinsya ng Aklan, ang anom ka mga priorities kag initanan ang ginsuportahan sa unanimously sa atong Regional Development Council. Ini amo ang number 1, food security, paagi sa modern agriculture and fisheries. Ginahandom naton nga mabulikan pagid ang atong mga farmers. Una sa tanan paagi sa pagkumpleto sang 80 ka kilometro nga Highline Canal sa Halaor River Multipurpose Project kay dako ini nga boost sa aton nga agriculture sector. Ikaduha ang better interconnectivity across Western Visayas. Handom naton nga maumpisa na ang civil works sa aton nga Panay, Guimaras, Negros Island bridges because game changer ini para sa aton diri sa Region 6 sakit na sa Negros Island region. And lakip man ang pag-widen sa nautical highway into a 4-lane highway gikan sa Katiklan Port asa sa Dumangas Port. And ang pag-modernize pagit sa aton nga mga airports sa Iloilo, Kalibo, Katiklan, Antique, pati na sa Rojas City. Ikatatlo kag nakita naton nga very important amo ang stronger and sustainable tourism. Naibaluan naton kung ano ka importante ang turismo para sa aton gani especially because ang number 1 tourism attraction naton among isa sa Boracay para sa rehiyon sa East kag ini aton ginapabugal kag at the same time aton ginaproteksyonan. Now ikaapat ang more investments and industry development paagi sa mga ecozones naton.
takip na ang sa Banwasan Leganes. Ikalima ang reliable and security energy supply. No, nagpangita kita sa mas dugang nga mga renewable energy projects sa diri sa rehiyon. Kag ikahanom, although last but certainly very important sa aton, no, ang pag-address ang flooding kag climate risk kay naibanuan naton ang panay kag gimaras ang sakop sa Visayas kag Italia sa Visayas ang archipelagic gidya in nature, no, unlike Luzon and Mindanao. Kani handom naton nga masuluguran na ang Panay River Basin Integrated Development Project because dako ang mabulig sini nga ma-address ang concern naton sa pagbaha, especially sa probinsya sa Capiz. So ang initanan nga mga 6-point agenda ang ginatuyo sa Regional Development Council under the leadership of Mayor Joen and of Governor Joen Miraflores and yours truly. Atong gid maduso sa masunod nga 3 ka tuig. Kanami pumatian nga kadamo sa mga plano kag handom ang RDC para sa masunod nga 3 ka tuig gagabay pinagi sa pagbinuligay sa naroy-tuway nga sektor. Ang ining mga handom will soon be a katumanan. Ang ining dream will soon be a reality kagabay nga ma-achieve na naton o kung mabatsagan naton ang resulta sa madali nga panabuton. Attorney, ang bag-o gid lamang kita nagsulod sa bag-ong tuig. Ngunit sa subong, ano ang mga ginatanaw ninyo pinakadako nga panghangkat sa aton ekonomiya kag paano ninyo ini atubangon? Ang well, I will have to shift my positions from time to time as RDC co-chair on one hand and on the other hand as PCCI area vice president. No, kag kami naman sa bahin sa Philippine Chamber of Commerce and Industry abi-abi namon ang pagpasar sa aton 2026 General Appropriations Act, pero may kaakibat nga caution as well, no, ang hinahambal mo ano ang dako gigapanghangkat sa aton siguro ang ibalik ang confidence sa aton nga ekonomiya, lakip na sa aton mga investors kag ini paagi sa pagpakita sa transparency kag integrity sa pagpatuman sa atong budget. Ginawelcome naton nga ang pagdihon sa budget ang mas nanging bukas kag transparent, but ang position sa PCCI is that dapat wala lang ini nagauntat sa pagpasar sa aton budget. Dapat nga kaakibat man ang private sector upod na dira ang PCCI sa pag-implementar sini paagi sa pagbantay man, no, nga ang aton nga ginpasar nga budget ang mag-translate sa mga tangible nga mga proyekto nga maga-benefit gid sa aton nga mga pumuluyo. Attorney, you mentioned about investment bilang tiglawa sa pribado nga sektor. May mga strategiya ka na bala kung paano mas mainganyo ang aton nga mga negosyante nga mag-invest sa mga dalaguan nga proyekto diri sa rehiyon? Una sa tanan, nagbalik kita sa investors' confidence. Gani kami ang nagsuporta gid sa aton nga national government in its efforts to clean up our budget. No, kag ipakita nga may integridad ang pag-implementar naton sa proyekto. Evaluan naton nga nangin tuman kabudlay sa aton ang 2025 in terms of issues, no, that nagka-affect sa aton nga ekonomiya and sa aton gid nga political stability as well. Gani we are looking forward. Siguro una sa tanan is mapakita naton that we are sincere and that we really walk the talk in terms of in ensuring ang pag-implementar naton sa 6.793 trillion nga national budget ang may ara nga nagakaigo nga correct, no, and transparent at the same time. So ini ang aton nga ginalantaw gid, gina-welcome man naton ang investment sa human capital. Nakita naton nga nagbalik nga prioridad gid naton ang edukasyon, lakip na dira ang
construct sa aton nga mga classrooms nga may dako kita nga backlog, no, as well as ang suporta sa tertiary education. Now because ang mga investors magasulod kung nakita nila that this is a safe environment and that we provide the necessary manpower as well as infrastructure support. Gina-welcome naton sa budget ang suporta sa regional growth, no, mas significant ang increase sa local government support fund kag ini nagapakita sang paghatag sa nagkaigo nga importansya sa aton nga mga rehiyon and countryside development as well as digitalization and modernization. So kadamo sa mga areas na pwede idusok sa private sector, lakip na dira ang digital transformation because ang artificial intelligence sector is a growing area, and also agricultural modernization kag diri sa rayon sa is nalakip na sa aton mga priority. So mabalik kita siguro sa mga priority projects ang RDC nga ginadusok naton, so ina sa areas ang pag-modernize sa aton agriculture and fisheries, ang pag-modernize sa atong mga airports, ang pagdusok pagin sa atong turismo. Gusto ko i-share na ang isagid sa ginapangayo ni Governor Joen kag ginpasab na namon sa RDC sa nagigad nga meeting, nga full council meeting, amo ang pagdihon sa ginatawag naton nga tourism loop, no, kung sa diin gusto naton i-anchor ini sa duha naton ka major points, ang syudad sa Iloilo on one hand and ang isa sa Boracay on the other hand. So ang aton nga Department of Tourism may ara na sina nga regional map, no, kung saan gina-identify nila ang mga pwede katuan, pero ang ginadusok naton inang imo naton nga seamless, no, ang plano nga pag-abot mo sa Iloilo paano mo maagyan ang ibanta nga mga probinsya kag mag-end ikaw sa Boracay and vice versa, no, kag hindi lang in terms of travel, pero include na naton ang pagkaon, ang accommodation, ang attraction, because ginapabugal naton nga we are a creative region as well as a hub for gastronomy, no, because under the leadership of the city of Iloilo, gastronomy hub kita, pero ang manamit nga pagkaon hindi man lang limited sa Iloilo, no, manamit ang seafood naton sa Capiz, ang mga pagkaon naton sa ibang nga rehiyon, kag kung ma-translate naton ini sa mas simple nga 3 to 4 days nga packages or trip, idusok naton ini kag inasubong ang ginalantaw naton sa bahin sa Regional Development Council. I will take this opportunity to also invite and welcome everyone kay ang Regional Development Council through the Economic Development Committee na ginastirhead naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang magapatigayon sa Western Visayas Gastronomy and Creative Expo in time with the dinagyang from January 19 to 25 sining tuig sa SM City, kung sa diin i-highlight naton, no, because in last year ginabi-abi nato ng syudad sa Iloilo sa pag-spearhead upod sa Medjed-C, no, sa initiatives on WOFEX, ang World Food Expo, kag ang Manila Fame sa Manila, kag gusto nato kung anong nakitaan ginpabugal naton didto makitaan man diri sa Iloilo and more, because ang tanan man nga produkto sa lima pa naton ka mga kaprobinsyanan sa rehiyon sa East ang aton man pasundayan, because gid ang ginagyang kagusto naton nga ma-welcome ang aton mga bisita, and this will be a big boost kay ini maga-promote sa aton mga produkto, because ang MSME ang wala naton ginakalipatan in all of our initiatives. So in terms of investments that you're saying, Region 6 would certainly welcome more investments as well as public-private partnership in the area of agriculture, in the area of fisheries, in our airport development, in tourism, as well as in ecozones and reliable and sustainable energy, ang aton water and power. Attorney, ka-interesting sige mo gin-share nga plano nga i-connect ang mga turista nga magabisita diri sa Iloilo to the island of Boracay. Anong mga specific na estratehiya ang natumod na karon para malabot o kung mahatagan katumanan ang ining handom?
Because in fairness, aton nga mga regional line agencies, tanan sila may regional roadmap na no, in terms of development. So ang aton nga DOT may ara nga tourism roadmap, ang aton nga DTI may ara ina nga economic roadmap in terms of mga produkto nga ginaduso. Ang ginahambal lang subong sang RDC is pahiun naton. No, kay kisa kun kasi ipakita naton mga ano lang, mga ang aton nga mga commodities as well as attractions, pero wala na tahi, hindi siya seamless. No, kag mabudlay para sa aton nga mga bisita. So ang ginahandom ni Governor Joen is that kag ginrelay sa akong subong lantaw namon sa bahin sa Economic Development Committee, paano i-simplify. No, nga pag-abot mo sa Iloilo, simple lang, reasonable and affordable. Gamagyan mo na ang iban pa naton nga mga kaprobinsyahanan, kag in so doing hindi lang ang transport ang seamless, kundi pati na ang pag-identify. So mag-agi kita kung copy sa aton ruta, kung antiki ang aton ruta, din kita mapundo anong aton baklon, anong aton kanon. And ang inisubong ang ginalantaw sa aton nga focal group headed by the Department of Tourism. Kag hopefully in our next quarter meeting in March, may resulta na ini. Because ara naman, no, it's a matter of tahiun na lang. Para nga in so doing, ang promotions naton cohesive. Kaya evaluan naton nga as we, ang two major tourism points nila naton. And number one is ang aton nga Boracay Island, and number two is Iloilo City or Iloilo Province. So kung nakahit naton ini, mas madusok naton kag in so doing hindi lang Iloilo and Aklan or Boracay ang ma-benefit, kundi malakip man ang pag-aagyan sa aton nga tourism loop. Ayun, exciting gid ang ining plano kagabay nga suno mabasagan naton ang aming oras ang sining pagtinguha sa aton sining gobyerno nga matahi no kaupod ang pribado nga sektor, matahi ang mga dapat nga maplastar naton sa husto para hindi lamang duha ka probinsya kundi sa rarama nga matibong aton sining ekonomiya. Attorney, I understand nga hindi lamang mga big investors o dalaguan nga negosyo ang imo nga ginatiglawa sa konseho. You are also representing the micro, small, and medium enterprises o ang aton magagmay nga negosyante. Ano naman ang imo nga mga mekanismo nga ipatuman na gud mapamatian naton ang tingog sa mga magagmay nga negosyante sa pagdihon sa mga pulisa sa idalom sang konseho? Ang aton nga Department of Trade and Industry as well as private sector are represented in the RDC. Ang manami sa Regional Development Council is dapat usaron siyang vehicle or platform agud ma-consolidate ang efforts, because sometimes may plano ang kada hensya, may plano ang kada LGU, kag may plano man ang private sector. It is just a matter of i-harmonize ini nga mga plano sa isa ka cohesive ka collective na polisiya. Now, wala naton ginakalimtan ang aton nga micro, small, and medium enterprises, because at the end of the day, sila ang nag-constitute sa mayoriya sa aton nga ekonomiya, nagakabuhi kita tungod sa aton magagmay nga mga negosyante. No? And they constitute over 95%, 99% as a matter of fact, sa aton nga mga total businesses sa bugos nga nasyon. No? And that includes Region 6. Gani, ang ila participation very critical in all the policies that we are doing. Now, in the last Regional Development Councils in 2022 to 2025, gindusok gid naton ining buy local naton. Now, sa diin may ara ni ining alayi, pero gusto natin encourage gid naton ang aton nga mga LGUs and line agencies na mag-allocate gid, because may ara kitang alayi nga 10% sa ila dapat nga requirement, minimum of 10%. Dapat nga baklo nila sa aton nga mga MSMEs. Pero mabuligan nato ng aton mga MSMEs kung sila naman ang naka-field trips. No? And ibaluan naton nga this will require digital knowledge. That's why with the support naman niya sa Department of Budget and Management, kaysa ila ini under ang field trips,
gina-encourage naton nag-link na kita kay regional director naton for DBM nga mabuligan ini mga micro, small and medium enterprises kung paano makasulod sa PhilChips. No, because lip service ang magabati at 10% maklunta sa MSMEs kung hindi man sila makaparticipate. Now at the same time gina-welcome nato ng initiative kag ginadayaw gid naton ang ato nga outgoing DTI Regional Director Dinda Tamayo nga upod naton sa Regional Development Council because ginduso yagid no sang Disyembre I think 20 sa aton nga mga micro, small and medium enterprises ang nakakuha sa ilang halal certification kay kini mabudlay nga proseso but because of the support of government na nabuligan ng mga MSMEs nga very critical nga hindi lang nga may Food and Drugs Administration ikaw nga certificate kundi dapat halal kay ang halal kadako sa market no in terms of not only national but global kag sa pagpanikasog ni DTI may 20 na kita kabag-o nga mga SMEs nga subong may ara na nga halal certification and this opens them to the rest of the world kay kadako sa aton nga mga halal markets no mga Islam countries especially so padayon kita nga nagapamati sa tingog sang aton nga mga MSMEs because even PCCI while we are the largest business organization now with over 120 chapters pero kung musiun mo ang amon membership mga magagmay ini nga negosyante no and at the end of the day kung buligan naton sila mabuligan naton ang aton nga ekonomiya. And on a personal note I'd like to share nga ang ako niya nga personal advocacy in the next 2 years bilang area vice president ng PCCI for the Visayas among pag-strengthen sa aton nga youth development in terms of entrepreneurship. Now, ginadayaw nato ng efforts ang nagkalain-lain nga mga organisasyon to push for startups. Pero ang akon pagidya ginaduso nga ipanaog pagid naton sa mas bata nga edad no paagi sa mga business students naton in the different colleges and universities by teaching them to become student entrepreneurs early on no kagbuligan sa private sector kag sa gobyerno because sila ni ang masunod nga henerasyon sa aton mga business leaders kag kung lantawon mo kung magkadto ka especially in our Asian and ASEAN neighbors ang mapaskog ang puwersa sa ilang MSMEs kag ini nagasugod sa aton mga kabataan and we want youth development in the area of entrepreneurship at the collegiate level. Ayun. We look forward nga pinagi sa imo siling personal advocacy in partnership sa mga ahensya sa gobyerno kag pribado nga sektor attorney no madamo nga mga lamharon nga mga negosyante ang masumalang naton soon sa mga dalaguan nga trade fair diri sa syudad kag iban pa nga mga lugar sa aton sining rehiyon. Inaangandong naton nga makakita kita sa trade fair nga mga estudyante tanan nagapadalagan. Now because hindi ta sila ma-underestimate. No, ang nakita nakon nga ang brilliant and new ideas sa galing sa aton kabataan. And that even applies to my own business. No, ang paminsaron sa akon bata nga Gen Z lain sa akon. And whether we accept it or not, the Gen Zs constitute what? Minimum of 30 to 40% of the market. Dugangan pa sa millennial. Ikaw ya siguro ara kada na level, no? Ang millennials naton constitute another 30%. So sila ang market. No, so at the end of the day, ang ilang preference ang nagapangibabaw. Kag sila dapat ginapamatian, kag sila ginasuportahan because they are the future. Now, kag ang ato mga kabataan very tech savvy. Kabalo mag-usar sa internet, kabalo mag-usar sa social media. So the proper use of these resources, even artificial intelligence, will propel the Philippines into a better place in the next several years. I agree to that, attorney, no, with the creativity and innovation sa aton sining mapatanon. Kagabay nga mas madamo pagid attorney ang magsulod nga mga grant competitions kaangay sang Young Farmers Challenge sang DA, sang DTI, kaga sumungman sang DICT nga nagahatag pondo sa aton sining nga mga lamharon nga mga negosyante pero wala siyang bastante nga pondo para mapadayon ang ilang negosyo.
Dugang ko na lang, no? Sa mga very laudable ang i-mention mo nga mga ahensya. Ang PCCI, may ara man nga BIDA Awards, kung sa diin nag-award kita sa mga lamharo naton nga may mga proyekto. And bugal ko nga sa in the past 2 years, back-to-back national champion ng aton West Visayas State University College of Business and Management. Now, sa national awardee sa pinakamanami ka proyekto kag ilan na outshine ang ilang mga counterparts from the private and public and state universities. Gani ara ang talento, ara ang makabig naton abilidad sa aton mga kabataan kag kung sila ang aton futuro dapat hindi future ang inesrata kundi present subong pa lang. Now, subong pa lang i-harness na naton kay at the end of the day, despite the challenges na ginaatubang naton as a nation, we have our young people and I think they continue to give us hope that the future is bright. Attorney, I understand you were able to serve both the time nga ara pa ang Negros Occidental sa ating Regional Development Council. I mean, kamusta ang inyo sining transition or changes with the separation sa nasambing ko probinsya sa Negros Island region? Masungay because ang aton nga NEDA, nga subong natawag na naton nga DepDep, amo ang concurrent nga nag-handle sa ina nga opisina both sa Negros Island region kag sa Region 6, so under the leadership of Regional Director Areso Casing and his team. And because of that, medyo seamless ang pag-divide naton sa mga nagkalain-lain nga mga responsibilities, especially of the regional line agencies. Now, and well, very challenging because with the pull-out also of Negros Island region, kadako sang nabuhin sa gross sa GDP sang rehiyon, no? Sa una, ara kita sa level sang 7.1% na naog kita subong sa 4.3% because kadako man sang contribution sa Negros Island, sa Negros Occidental. Pero kita nagapati nga while change may be challenging, change is inevitable kag dapat gina-embrace naton. Now, because ang resulta naman sini is cohesive ang development sa ato mga kauturan sa Negros region. Now, because isa sa kaisang Oriental and Occidental and nakit na ang isa sa Siquijor, nagasalig kita nga this will translate to better development. Kaya wala man nagbuhin because nabuligay sa gyapon ang Region 6 as well as Negros Island region, pati ng Region 7. Kaya ang Region 7 nabuhinan man, no, as ang Negros Oriental. No, so but with at the end of the day in PCCI we call ourselves one Visayas. No, because kita ya ginabuka sang kadagatan, all the more that we should strengthen interconnectivity between and among our different regions. Attorney, siningkaroon lang, ginpermahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 national budget. Kaya nahatagan mo na kita sang kabahin, no? So, mo siniyang pananawon sa nasabit nga budget. But maybe no, Attorney, ano ang imong komento sa bago lang ginpermahan nga national budget? Gina-share ko ang position sa PCCI because nagpagwa na kami sa amon nga national position, and we are saying that we welcome the passage sa aton nga 2026 both with optimism pero guarded optimism, meaning to say dapat kita tanan kabahin, especially kami sa private sector, to ensure nga kung ano man ang budget nga ginpasar naton, ma-translate naton into real projects. Because at the end of the day naman po, paano naton ma-improve ang ekonomiya, ini mabuhat naton if we bring back a more, a higher level of confidence of both the business and businessmen and investors as well. No? Pero may mga very good points sa aton nga budget, and let's focus on the good things na makita naton the
effort of government to bring transparency and governance reforms. Sakit na dira ang pagdito sa atong presidente sa part of the unprogrammed funds. Nakitaan man naton ang pag-invest sa human capital, no, ang ini gina-welcome ginaton sa business sector kay may mga skills gap kita, no, and by boosting the budget both for basic education as well as higher education and technical education. Dako ini ang mabulig agod nga mas strengthen naton ang aton nga workforce. And ang support for regional development, because dapat hindi lang ang growth ara sa metropolis but in the regions, and ang increase sa aton nga local government support fund is a pro-business move because ang negosyante wala lang sa Metro Manila but all over the Philippines. And ang thrust towards digitalization and modernization. Now, because nakita natin nga may pondo nga gibutang sa digital transformation as well as agriculture modernization. And these among yung mga important components, no? Everyone is talking about AI and artificial intelligence. Digital transformation is very important in terms of both the skills as well as the infrastructure. And agriculture, because ang masubo is that ang nag-drive sa aton nga gross national ang aton GDP, gross domestic product, amo ang sektor sa agriculture nga always negative ang growth, including kita diri sa rehiyon sa East, negative kita sa agriculture. So kung gusto naton nga maging sustainable ang aton nga ekonomiya kag ang aton pagpangabuhi bilang isa ka nasyon, very critical nga may pagkaon kita kag pagkaon na affordable para sa tanan, no? So we welcome the passage of the budget and we signify the strong support as well as ang willingness of the private sector to be a partner to ensure nga ang pag-implementar sini mas bantayan naton kag mas buligan agad mag-translate sa mas maayo nga Pilipinas para sa aton tanan. Attorney, nanginunod sang balita sang 2025 ang lapnagon nga korupsyon, particularly sa mga infrastruktura nga mga proyekto sa aton sinong gobyerno. On a local level, attorney, paano ba na natin masiguro nga ang mga pundo nga nakabain para sa atong nga rehiyon magamit sang husto kag magamit sa husto nga oras? Well, nasip naman ako as a private sector representative of the Regional Development Council. Isa subong sa ginaduso sang pila naton ka mga PSR sa tawag naton sa mga private sector representatives among bigger role sa Regional Development Council, no, in terms of monitoring these projects. So ini ang amon nga pag-istoryahan in full details sa amon nga forthcoming National Private Sector Representatives Convention ng Regional Development Council sa Mindanao, sa Davao, no? And may mga initiatives na toward this. Ang RDC kabahin sa pagdihon sa mga proyekto, no? So every year part kita sa budget process kung sa diin gina-outline namon kag gina-presentar for the consideration especially of critical line agencies ang mga proyekto nga nagapati kita makabulig sa aton rehiyon. But as we said, and as the position of PCCI is saying, dapat wala nagauntat nga nadala sa budget, kundi to ensure nga sang nadala ini sa budget dapat ini na implementar sang gusto. Kag diri nagasulod ang statement man sang Philippine Chamber of Commerce and Industry kung sa diin amon duso, no, nga ginasuportahan naton ang pagpasar sang Kadena Act kung sa diin mas tutok ang pagbantay sa implementasyon sa aton budget. Attorney, before I throw the last question, medyo malayo niya sa atong topiko subong. Few hours from now, we are expecting the release of the results ng 2025 bar examinations. Ang imo sining nga mensahe sa mga masulod nato nga mga mananabang, especially nga ikaw isa man sa ginatangla, no, bilang isa sa mga successful lawyers diri sa aton nga rehiyon. Well, we look forward to our new breed of lawyers, no, that will join the roster, no, of
successful lawyers, no? And we wish them ang akon handon nga ang aton nga mga bag-o nga mga abogado ang padayon nga mag-keep sang ilang sense of optimism as well as idealism, no? Because hindi dapat nga ginakaon lang kita sa sistema, no? But we can become instruments, no, for positive change sa aton nga pagpangabuhi, no? Ang in fact ang very recent ko nga share sa akon nga Facebook account ang nabaton ko nga mensahe sa isa man ka public servant. No, so siguro amo ning gusto ko abot siya sa aton nga new set of lawyers, be the reason that someone believes in good people. Now amidst all the issues on corruption, I continue to believe that there is goodness in the Filipino, and the Filipino lawyer and the new Filipino lawyers can make this happen. Thank you, Attorney, for that powerful statement. Kagabay mangin challenge kay dinhi sa mga soon-to-be lawyers naton. Lastly, Attorney, for sure you are not alone this journey. Madamo man sa mga nanging kaupo si Attorney Jobert Piña Florida para malabot ang ining nga mga kadalagaan bilang liwat nga pagpungko bilang co-chairperson sa Regional Development Council. Ang imo sini closing statement kag at the same time mga luyag pasalamatan o kung pamiyawon before we finally say goodbye sa imo. Well, salamat sa imo kag sa Radyo Pilipinas sa always nagahatag sa aton sa plataforma agud mapalabot ang aton nga mensahe sa aton mga pumuluyo, no? At the end of the day, leadership is shared, no? It is not only a position, but it is something servisyo ina, especially if we're doing it on a pro bono kag private sector capacity. No, pero nagapati kita nga hindi lang kita nag-aim for success, but we aim for tinatawag natin nga significance, no? And ang mga gagmay nga mabulig naton to make things happen will really be important. Padayon ako nagpasalamat sa mga katapo sa mga upod ko sa Regional Development Council sa pagsalig, no? Because isa ka dako nga pagpasalamat sa akon is I am grateful. Now nga wala lang kita gintagaan sa 3 years, but another 3 years agud sa bisyohan ang Regional Development Council. So ang aton express, especially to our government leaders, ang aton nga mga government line agencies, ang aton nga mga private sector representatives, because we make our community together. And lakip na dira ang mga katapo man sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, kita nagsugod sa PCCI Iloilo and nag-serbisyo bilang gobernador sa PCCI for the whole Western Visayas, na subong ginahatag na naton ang ini nga mga responsibilities sa mga masulod nato nga very competent leaders, no? Sa bayan sa PCCI Iloilo, it is now being headed by Noy Dongor, who really who is really pushing the interests of our MSMEs, no? And sa bayan naman sa PCCI Region 6, ang bago nato nga governor is Engineer Fulbert Wu, and nagpakita sa iaagi bilang isa ka outstanding leader sa PCCI Iloilo. And I welcome all the support, especially wala lang kita naglantaw on a Western Visayas perspective, but we are now looking at the whole Visayas perspective. Now we call ourselves One Visayas, and ang linkages sa ibang paginaton nga mga chambers sa nagkalain-lain rehiyon ang makabulig sa aton, because kalabanan sa ila katapok man sa ila respective regional development councils. So, but at the end of the day, ginapasalamatan ko ang akong background, hindi lang bilang isa ka lawyer, but bilang isa ka media, bilang isa ka broadcast journalist, ang nagapati ako nga ini ang nagahatag sa aton sa at the end of the day, the heart, now to really serve, because malantaman na kung anong atong ginaobra sa media, no? It is another form of public service, and I serve everything that we are
is a product of the holistic development. Ang tanan natin nga inagyan, kag ang masobra 10 years, no, isa ka dekada nga akon gin hatag bilang isa man ka broadcast journalist, nagapati ako na hindi lang abilidad ang na-develop, but attitude, no, the character, and ang idealism to continue to do good. Ayun. No, but we all help one another and we build a better community together. Now, salamat gid sa ining opportunity and I wish you the best. No, because nahibaluan ko isa ikaw sa may dakot gid ka potential, no, to serve our community better in the years ahead. Thank you for the kind words, attorney, and madamo giga salamat for always saying yes sa aton sining imbitasyon, no matter anuman ka kasako ang imo sining trabaho, no, bilang isa ka abogado, negosyante kag anay broadcast journalist. Madamo nga salamat, Attorney Jobert Peña Florida, for your words and words para sa bayan. Padayon. There we have it, mga biyan, si Attorney Jobert Peña Florida, ang Regional Development Council Western Visayas co-chairperson representing the private sector. Ibaluan natin, mga biyan, ang mga plano kada mga estratehiya nga ginatanaw ipatuman sa aton sining RDC o Regional Development Council para magmadinlago ng ila sining mga handom para pasandugon ang ekonomiya sang Kabisayan nakatungdan. Ang kisabulig ninyo sa bulig sang tanan nga sektor ang ini nga mga handom nga ginpatpat sa aton ni Attorney Jobert Peña Florida ang hindi imposible nga mahatagan katumanan the soonest possible time. Na-mention kay na ni Attorney Peña Florida that behind the success, no, dapat ang aton man nga significance. Kagabay nga ang aton sining nga mga pagtuha ipambit man naton sa komunidad. In the end of the day, ang aton sining mga efforts of building one economy, one sector will also benefit the entire community. Alas 9:51 aga, wala kita sang oras kinabilin sa aton sining pagpangalagad kag nagilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules, Enero 7, tuig 2026. Few hours from now, mga biyan, may balaw na natin ang resulta sa 2025 bar examinations. And we look forward na mag-appear ang mga pangalan sa mga tao nga ginatangla natin na deserving din sa siningat titulo. Wala ta sa oras kinabili sa aton nga pagpangaragad sa ngalan na ginamang sa akon mga katuwang technical, Mr. Bermola Bintura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo naging alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.